ating channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell for updates. Okay, so panuntunan po sa loob ng online class. Mag-online ng 5 minuto bago ang tamang oras. I-mute ang mic at i-on lamang ito kung kinakailangan. Sundin ang direksyon na tinuturo ng guro. Makinig ng mabuti at pindutin ang wave na kamay sa emoji kung may nais sabihin. So, ihanda ang lapis, papel at emoji. Let's start. So, this will be your music week 5. Ang tatalakay po natin this week is about wide range and narrow range. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng wide range at narrow range? So, tatalakay po natin this week sa week 5 music. Para sa araling ito, nakikilala ang narrow at wide range. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng range? So, ito po ang ibig kong sabihin ng range. Ang range ay isang pagitan mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na tonong maaawit o matutugtog. Mayroong makitid at malawak na range. So, ano kaya yung makitid at malawak na range? So, pag sinabi natin makitid sa English, ito ay narrow at yung malawak naman, ito po yung wide. So, tingnan mabuti. Kailangan po natin ma-classify or ma-identify ang mga nota kung sila ba ay nasa mababang tono or mataas na tono. Kung mapapansin niyo sa screen, kapag ang nota ay nasa baba ng staff, ibig kong sabihin yan, ang notang ito ay meron siyang mababang tunog. So, tingnan mabuti ha. Identify muna natin ha. Pag ang nota ay nasa babang pwesto ng staff, so ibig kong sabihin yan ay meron siyang mababang tunog. Next slide. So, samantalang ang mga nota na mapapansin ninyo na nasa taas ng staff or mataas na pwesto sa staff, ito ay nangangahulugan na may mataas na. So, ganyan po. Pag nakakita po kayo ng nota sa baba, mababa. Then, sa taas po, ibig kong sabihin yan, meron siyang mataas na tunog. Tandaan natin na meron tayong dalawang uri ng range. So, ang una ay tatawagin nating narrow range or makitid na range. Pangalawa naman, wide range or malawak na range. So, ano nga bang pinagkaiba ng dalawa? So, alamin natin. So, ito yung example ng narrow range. Medyo magulo, di po ba? So, mamaya hati-hatiin natin. Okay? So, ang narrow range, ibig kong sabihin nito, ito ay binubuo lamang ng kaunting tonong pagitan mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na tono. So, nandyan po yung keyword na kaunti. Kaunti daw po ang pagitan ng mga notes. Okay? So, paano malalaman kung kaunti nga ba ang pagitan ng isa't isa? So, another example. Next slide. So, tingnan nyo mabuti yung nasa larawan. Ang mga red lines na nakikita ninyo sa screen, ibig pong sabihin yan, ito yung posisyon ng mga nota. Kung mapapansin ninyo dito sa screen, malalapit ang pagitan ng mga nota. So, ibig sabihin yan, pag malapit ang pagitan or kaunti ang pagitan nito, ibig sabihin ito ay makaklasify natin into narrow range. So, nasa narrow range po sila. Okay? Tingnan mabuti ha. Yung red lines po mga bata, ibig kong sabihin yan, ito yung posisyon ng mga notes sa staff. So, example lang po yung red lines. Okay? Para maklasify nyo agad kung ito ay narrow range. May screenshot na po ba? So, ito nga po, another example po ng narrow range, yung mula sa Awiting Bayan Ko ni Constantino de Guzman. So, ito yung example ng liriko niya. Kung mapapansin ninyo yung nasa pagitan po ng barline ng mga notes, kung mapapansin ninyo ang posisyon ng mga notang ito ay malalapit or kaunti lamang ang pagitan. So, ibig sabihin, pag malalapit ang mga nota at kaunti ang pagitan nito, ito ay kabilang sa narrow range. Very good. So, ayan. So, yan po huwag po kayong malilito sa red lines. Kasi ang red lines po, ito yung tumutukoy sa posisyon ng mga nota sa staff. Okay? So, another question. Mga bata, paano kapag ang nota ay nasa mababang posisyon ng staff? Ano po ba siya? Mataas or mababang tunog? Mababa! Mababa po! Mababa. So, pag ang nota naman ay nasa taas, ano siya? Mataas! Okay, siya ay may mataas na tunog. Maliit ang range kung maliit lamang ang pagitan ng pinakamataas sa pinakamababang nota. Kapag ang unang nota ay hindi aabot sa octave, octave yung pang 8 position, ito ay may mababang tunog. So, kindly screenshot po. Tandaan na,
maliit ang range or tinatawag siyang narrow range kung maliit lamang ang pagitan or di kaya kung kaunti lang ang tonong pagitan. Okay? So next naman, let's go to wide range or malawak na range. So pag sinabi natin wide range, ito ay sumasakop ng maraming tonong pagitan. So kung mapapansin niyo dito sa picture, ang layo po ng pagitan ng unang nota mula sa dulong nota. Okay? Malalayo po ang pagitan ng wide range sa pinakamataas na tono at pinakamababang tono. So depende po sa kung ang nota po natin ay nasa mababa or nasa taas. Kung malayo pong pagitan yan, ito po ay tatawagin nating wide range. Okay? So, ito naman ang example natin ng wide range. Kung tingnan nyo mabuti ang red lines, so, medyo malalayo po ang pagitan ng mababang nota mula sa mataas na nota. Malawak, ibig sabihin malayo po. Medyo malalayo po yung posisyon ng mga nota sa isa't isa. Okay, malawak ang range o agwat ng piyesa kung malaki ang pagitan ng mga tunog na pinakamababa. Para masabing malawak, kailangan lagpas ng isang octave ang interval o pagitan. So, yan pong ibig kong sabihin. Kaya po kailangan, para maklasify natin ang isang liriko or lyrics na siya ay wide range kapag malayo po ang pagitan ng mga notes. Okay? So, ito nga po ang example picture po ng wide range and narrow range. So, tingnan nyo po yung difference. Okay? So, pag narrow range, medyo malalapit ang mga nota. Konti lang po ang pagitan nila. Pag wide range, malalayo ang pagitan. Malalayo? Yes. Ito rin po yung another example ng narrow range and wide range. Okay, so ngayon, let's have a short activity sa pagyamanin natin. So, tutukuyin natin ang range ng mga sumusunod na liriko at linyang outfit. Kung ito ba ay narrow range o wide range. So, gagamitin nyo po yung chat box. I-chat nyo po or ita-type nyo po yung answer ninyo sa chat box. Let's start. Number 1. So, unang pangkat. Ito yung unang lyrics. So, let's see if your answer is correct. Very good. Yan ay narrow range. O, di ba? Ang dali lang i-classify kasi ang mga nota na nasa posisyon ng staff ay okay. So, magkakalapit lang po yung posisyon. So, konti lang po ang pagitan niya. Kaya po siya narrow range. Next, number 2. Okay, number 2. Tingnan mabuti yung posisyon ng mga notes. Is it narrow range or wide range? So, ang tamang sagot ay, let's reveal the answer. Wide range. Wide range po mga anak. Okay, next, number 3 na po tayo para mabilis. O, tingnan mabuti ang mga nota. Tingnan mabuti. Correct answer is narrow range. Medyo malapit po. Number 4. Okay, 4 na. Tingnan mabuti ang mga posisyon ng nota. So, that is wide range. So, do you have question? Mga bata, ano nga ulit yung dalawang uri ng range? Wala na po. Narrow range and wide range. Very good. We have narrow range and wide range. So, mga bata, paano natin malalaman kung ang isang liriko ay nasa narrow range? Everybody raise your hand. If you want to answer. Let's have Ashra. Paano nalalaman kung narrow range siya? Hindi po lalagpas sa octave. Very good. And another one. Yes. Kakalapit po sila. Very good. How about pag wide range? Paano nyo malalaman kung ito ang liriko ay wide range? Malalayo po yung pagitan o malalaki po yung pagitan ng bawat nota. Very good. Lagpas na po ng octave. Very good. Paglagpas na ng octave. Activity po ninyo for the week 5 is, babasahin ko lang po muna ang panuto, tayahin natin, tukuyin kung narrow range or wide range ang mga liriko at linya mula sa kalayaan ni Jose O. Barcelo. Sukatin ang pagitan na mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na tono ng bawat parirala ng awit. Ilalagay po ninyo yung sagot ninyo sa patlang.